Hello sa inyong lahat. Welcome na naman sa akin channel. Bale, ito yung kadugtong ng ginawa ko nung unang video. Kung napanood nyo na yun ang nag-wiring ako bale ng isang ilaw, one light controlled by motion sensor. Ito naman ngayon naman ay one light controlled by two motion sensor. Kung gusto nyo matuto, para sa inyo ang video na to, kaya huwag nating patatagalin pa. Ito na pala ang mga gamit natin sa pagwawiring, isang ilaw, dalawang motion sensor at wire. Bago tayo magsisimula, tuturo ko lang muna itong function ng ating motion sensor. Ginawa ko na ito dati sa previous na video, pero sa hindi pa nakapanood, uulitin ko na lang. Ito palang motion sensor ay 220 volts siya, tapos 400 watts maximum load. Ang mounting height naman niya ay 3 to 5 meters. 5 meters yung maximum. Tapos ang kanyang detection range ay 5 meters ang kanyang radial movement at ang kanyang tangential movement ay 10 meters. Ito na ang motion sensor. Dito may makikita tayo. May mga apat na terminal screw bale dito. Mayroong sa live natin, sa neutral natin, yung L na may apostrophe, ito naman yung sa load natin papunta sa ilaw. Tapos itong push, optional lamang to. Pwede nyo itong gamitin, pwede rin hindi. Ito pala, kung gusto nyo gamitin, dito nyo ikakabit bale. Dito nyo idadaan yung sa switch nyo bale. Kasi ito ng trabaho naman nito ay pang testing lamang kung gusto nyo pindutin yung switch kung saan iilaw. Pero sa trabaho namin, hindi na namin to ginagamit. Tapos sa likod naman niya, dito naman yung setting niya. May 5 switch dito. May naka-number dito na 1, 2, 3, 4, 5. Itong number 1 at saka number 2, ito yun sa kanyang detection niya bale. Kung gusto nyo 100% ang kanyang madidetect, itaas nyo lang yung number 1 at saka number 2. Pero kung gusto nyo 75% lang ang kanyang detection, itaas mo lang yung number 1, tapos ibababa mo ang number 2. Tapos kung gusto mo naman ang 50%, itataas mo lang ang number 2, tapos ibababa mo ang number 1. Bale, ganyan ang mangyayari. Pero kung gusto mo ng 10% lang, iparehin yung ibaba ang number 1 at saka number 2. Pero siyempre, kailangan natin 100%. Kaya itataas natin yung number 1 at saka number 2. Ito naman sa number 3 at saka sa number 4, ito naman yung kanyang sa holding time niya bale. May 4 kasi na time nito na mayroon siyang 5 seconds, mayroong 90 seconds, mayroong 5 minutes at mayroon ring 15 minutes. Dito sa trabahoan namin, nakasit kami lahat sa 15 minutes. Pero depende na sa inyo kung anong time ang gusto nyo. Sa pag-set naman ito, kung gusto nyo ng 5 seconds, itaas mo lang yung number 3 at saka number 4. Kung gusto naman ng 90 seconds, itaas mo lang yung number 3, tapos ibababa mo ang number 4. Kung gusto mo naman ng 5 minutes, itaas mo yung number 4, tapos ibababa mo ang number 3. Pero kung gusto mo naman ng 15 minutes, pareho mong ibababa ang number 3 at saka number 4. Ito naman sa number 5. Ito number 5 naman, kung ibababa mo to, ito naman sa pang night lang ibali. Night only lang kung nakababa. Pero kung itataas mo siya, day and night bali ang setting ito. Kaya gusto natin siya day and night, kaya itataas natin to. Ganun lamang kadali. Pero lahat ng ito ay makikita mo sa manual pag bibili tayo ng bago. Mayroon tayong mababasa doon. Magsisimulaan tayo sa pag-wiring. Ito na bali yung motion sensor 1 natin, ito yung motion sensor 2 natin at itong ilaw. Bali,
Itong ilaw, magbubukas siya kapag alin man sa dalawa ang itong sensor kung may madidetect siya, bali. Kung may madidetect yung motion sensor 1 natin, ilaw, bubukas yung ilaw. Kung ito naman yung makadetect, bubukas rin yung ilaw. Balit, pag sabihin natin nakaset ito sa 5 minutes, kapag may madidetect ito, magbubukas itong ilaw, no, di ba? Tapos, magsisimula yung magka-count. Magbubukas itong ilaw sa loob ng 5 minutes, depende sa time mo dito. Pag wala na siyang madidetect, sa loob ng 5 minutes, mamamatay itong ilaw. Pero as long nga may madidetect siya, continue pa rin yung ilaw. Ganun ang trabaho niya. Mamamatay lang siya pag wala na siyang nadidetect. Depende sa kanya sa yung time na setting. Pero as long nga may madidetect siya, palaging bubukas yung ilaw. Ang ginagawa namin, parehong nakasiting itong dalawa. Yung motion sensor 1 at saka motion sensor 2, pareho ang kanyang setting sa time. Pero kung hindi pareho, example lang natin na ito 5 minutes, ito 15 minutes. Kung alin man dito ang nakadetect, sabihin natin ito yung may dumaan ditong tao, madidetect siya, ang ibibigay lang niya na time ito ay 5 minutes. Pero kung ito naman yung nakadetect naman, ang bibigay niya rin ng time ay 15 minutes. Kung wala na siyang madidetect sa loob ng 15 minutes, kaya siya tsaka pa lang mamamatay ang ilaw. Ganun din sa kabila, kung wala siyang madidetect na sa loob ng 5 minutes, kasi nakasito sa 5 minutes bali, example lang, mamamatay yung ilaw natin. Pero as long na may madidetect sa bali, lalo na pag yung tao, sabihin natin, dumadaan palagi sa sensor, ganyan, kasi magkaiba itong location niya bali, di ba, no? Sabihin natin, nadadaanan, panay bukas rin yung ilaw. Tsaka lang siya mamamatay pag wala nang nadidetect bali. Kaya magsisimula na tayo ngayon. Ito na yung ginawa kong schematic diagram. Ito yung apat na screw bali sa likod ng motion sensor. May L, may in, may L na apostrophe, tapos may P or pause. Itong P lamang, no, optional lamang to. Kung gusto nyo gamitin, pwede rin hindi na. Ito sa amin, hindi na kasi namin to ginagamit. Sa pag-wiring naman, ganito lang. Yung L ng ating sensor, yun ang ikukunik natin papunta sa live natin sa cutting source, bali. Tapos yung letter N naman niya, doon naman papunta naman to sa neutral ng ating source. Tapos yung L na may apostrophe, doon atin to ikakabit sa isang linya ng ilaw. Tapos yung isang linya ng ilaw, papunta na yun sa neutral. Ganun rin sa kabila, kasi dalawang motion sensor natin, no. Bali, ang ginawa natin, nagparallel lang tayo dito. Itong motion sensor natin, pinarallel lang natin dito, bali. Kumbaga, pwede nyo ikabit bali dito sa terminal, itong terminal niya, papunta doon, diretso, sa likod, or pwede rin sa source. Depende na sa inyo kung saan kayo mas komportable sa pag-wiring. Basta importante, yung L niya bali, papunta yun sa live natin, tapos itong N niya bali, papunta sa neutral, tapos yung L niya na may apostrophe, papunta doon sa isang linya ng ilaw. Para kahit alin man ditong sensor, ito yung motion sensor 1, ito naman yung motion sensor 2, kahit alin dito ang nakadetect bali, magbubukas yung ilaw. Kaya ganun ang trabaho niya bali. Itong letter P naman, pang push lamang to. Kung gusto nyo gumamit, magkuha lang kayo ng isang linya sa live bali, idaan nyo ng switch, tapos yung return ng switch, papunta na dito sa ating sensor. Pwede nyo itong gamitin, pwede rin hindi na. Kaya ngayon, magwa-wiring na tayo. Itong L ng motion sensor, papunta ito sa live ng ating source. Dito yung L niya bali. Papunta to sa live o line bali. Ito naman yung may nabang nga tayo dito. Ito yung live niya bali. Bali, na-connect na natin to. Ito. Dito naman tayo sa letter N niya.
Itong letter N niya, papunta to sa neutral ng ating source. Yung letter N natin dito sa motion sensor, papunta to sa ating neutral ng source. Ito yung source natin. Yan na, na-connect na natin. Tataas ko lang muna yung camera para makita nyo yan. Na-connect na natin itong dalawa. Bali itong dalawa, na-connect natin. Ito na lang yung L na may apostrophe. Papunta to sa isang linya ng ating ilaw. Ito yung AL natin na may apostrophe. Yan. Kukonek natin dito. Tapos, papunta to sa ilaw. Ito naman. Ito yung dalawang linya ng ilaw. Isang linya, dalawang ilaw. Ito, power supply lang to kasi 58 volts lang kasi ito. DC, direct current. Ito, 20 volts AC siya, tapos yung kanyang out ay 58 volts DC. Pero kung mayroon tayong 220, diretso na tayo. Kukunik lang natin dito. I-splice na lang natin, yan na lang. Na-connect natin, na-complete na natin yung unang motion sensor natin dito. Tapos yung isang linya naman ng ilaw, papunta na yun sa neutral natin, sa source natin. No? Itong isang linya ng ilaw, papunta to sa neutral natin, bale. Dito natin kakabit sa neutral natin. Yan, na-connect na. Natapos na natin to ng buo, bali. Ito, doon naman tayo sa motion sensor number 2. Ganun lang ang gagawin natin. Yung L ng motion sensor to, kukunik natin papunta sa live ng source. Dito, papunta sa live. Pero pwede rin doon, kung saan kayo mas komportable sa pag-wiring. Pero kung mas maganda, doon tayo sa source natin, no, para mas maluwag-luwag ang kanyang terminal. Ito yung line natin dito, bale. Susuplayan lang natin. Tapos papunta na sa ating line dito. Pwede rin doon, depende na sa inyo saan kayo mas komportable. Tapos na bali, na-supplyan na natin yung L niya papunta sa live. Ito naman yung neutral niya, yung neutral ng motion sensor to, papunta sa neutral ng ating source.
Na-connect na natin. Na-connect na natin yung papuntang sa live at saka sa neutral. Dito naman tayo sa A na may apostrophe, bale na motion sensor papunta ito sa linya ng ilaw, sa isang linya ng ilaw, bale magpang-abot itong A na may apostrophe sa motion sensor 1 at saka sa motion sensor 2, magpang-abot sila dito sa isang linya ng ilaw natin. Bale, ito yung linya natin sa ilaw, isang linya ng ilaw, kukonek natin dito. Iso-switch lang natin. I-splice lang natin, sorry. Bale, ititip lang natin ng kaunti, no, for safety purposes. Paumanin na sa pagwawiring nga medyo magulo kasi nagtatrabaho kasi ako ngayon na siningit ko lang itong pagbablog kaunti kasi on duty kasi ako, madalian lang. Mintras habang wala pang ginagawa, wala pang job order, ito, magbablog muna tayo ng kaunti. Siyempre, no, pag sa actual, kailangan natin itago ito, malinis talaga. Yan. Ganun, na-testing na natin, balik. Bubuksan na natin yung breaker, balik natin. Kung makikita natin kung okay ba yung trabaho natin. Yun, umilaw siya kasi may nasi-sense na siya. Subukan natin ganyan itago para wala siyang madidetect kung mamamatay ba ang ilaw. Kasi nakasit yan sa 5 seconds. Yun, namamatay siya, no, sa loob ng 5 seconds. Kasi nakasit lang tayo sa 5 seconds. Subukan na natin doon natin galawin itong sensor na to. Ito. Yun, bukas siya. Dahil ginalaw natin to. Tatakpan natin. Yan, bukas siya. Subukan nating takpan, no, kung mamamatay ba sa loob ng 5 seconds para makita nyo. Yun, namamatay siya, no. Subukan naman natin itong isang sensor. Ito naman yung paggaganahin natin kung iilaw ba to. Itong gagalawin natin to. Ibig sabihin, example na may dumaan na tao, bale. Yun, bukas siya. Tapos takpan natin kung mamatay ba. Wala na kasi siyang madidetect, kaya testingan natin kung mamamatay ba itong ilaw. Yun, namamatay yung ilaw, no. Ganun lang kadali, no. Tapos na yung ginawa natin. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito at yun lamang, ingat-ingat tayo palagi. God bless.